Ang pelikula ay nagsisimula sa isang makapal na nyebe sa Sweden kung saan ang isang lalaking nagngangalang Jack ay sinusubukang iwanan ang kanyang marahas na nakaraan. Siya ay isang kinatatakutang mamamatay tao, ngunit si Jack ngayon ay nangangarap ng isang mapayapang buhay kasama ang kanyang kasintahan na si Ingrid. Gayunpaman, walang alam si Ingrid tungkol sa kanyang mapanganib na kasaysayan. Isang malutong na umaga, nagpasya sina Jack at Ingrid na mamasyal sa kagubatan na nababalutan ng nyebe. Habang naglalakad sila, napansin nila ang mga sariwang bakas ng paa sa nyebe. Iminumungkahi ni Ingrid na maaaring ang mga bakas na ito ay mula sa mga mangangaso, ngunit si Jack, sa kanyang matalas na instinct, ay nakaramdam na may hindi tama. Sinasabi ng kanyang mga pandama na may papalapit na panganib. Biglang hinawakan ni Jack si Ingrid at dinala siya sa likod ng isang puno habang ang mga bala ay dumaan sa kanila, na nagmumula sa madilim na kagubatan. Natigilan si Ingrid nang bumunot si Jack ng isang nakatagong baril at sa isang tumpak na putok, tinamaan niya ang umaatake. Ang bumaril ay bumagsak sa nyebe, wala ng buhay. Sa isang seryosong ekspresyon, sinabihan ni Jack si Ingrid na tumakbo pabalik sa kanilang bahay at tumawag ng pulis. Habang siya ay tumalikod para umalis, ang bigat ng sandali ay nakabitin sa hangin. Alam ni Jack na malapit ng malantad ang kanyang totoong pagkatao. Sa hindi kalayuan, naghihintay ang isa pang mamamatay tao sa isang kotse, umaasang babalik ang kanyang kasama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Jack sa harapan ng asasin at pinatay ito. Bilang tugon, mabilis niyang hinanap ang iba pang banta, determinadong panatilihing ligtas si Ingrid. Napagtantong hindi siya maaaring manatili, nagpasya si Jack na tumakas kaagad sa bansa. Nagtungo siya sa Rome, Italy, isang sinaunang lungsod, upang makipagkita sa kanyang matandang kaibigan na si Pavel. Pagdating, ipinaliwanag ni Jack ang nakakatakot na engkwentro sa Sweden at iginiit na inosente si Ingrid. Si Pavel, palaging praktikal, ay nananatiling may pag-aalinlangan tungkol sa papel ni Ingrid sa lahat ng ito. Nangako si Pavel na haharapin ang mga taong humahabol kay Jack ngunit binalaan siya na huwag magtagal sa Roma. Hindi nagtagal, gumawa sila ng plano para magtago si Jack sa isang maliit, liblib na bayan na tinatawag na Castelvecchio. Hindi lang iyon, nagbigay din si Pavel ng kotse kay Jack, at umalis siya sa Roma. Nang dumating si Jack sa Castelvecchio, nakita niyang masyadong tahimik at mapurol ang bayan para sa kanyang gusto. Hindi mapakali, bigla siyang nagdesisyon. Umalis siya sa bayan, itinapon ang teleponong ibinigay sa kanya ni Pavel, at nagmaneho patungo sa isang mas makulay na bayan na pinangalanang Castel del Monte. Doon, nagsimula si Jack ng bagong kabanata ng kanyang buhay. Nagrente siya ng isang apartment at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Edward ngunit tinatawag siya ng mga lokal na tao doon na Amerikano. Upang makisama, gumamit si Jack ng pang-araw-araw na gawain na tumutulong sa kanya na itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Bumisita siya sa lokal na kafe, may dalang kamera, at nagpapanggap na isang photographer na kumukuha ng mga larawan sa paligid. Ngunit sa kabila ng tahimik na buhay na ito, hindi malilimutan ni Jack ang kanyang nakaraan. Masusing binabantayan niya ang Castel del Monte sa pamamagitan ng binocular, palaging nasa gilid sa takot na baka may nakaabang na panganib sa malapit. Dahil sa patuloy na pagka-alerto ni Jack, mukha na siyang baliw, kahit ang tunog ng scooter ng kanyang kapitbahay ay nagpagulat sa kanya, na iniisip niyang putok ito ng baril. Isang umaga, habang nawawalan ng pasensya dahil sa isang nasira na vending machine, nakilala ni Jack si Padre Benedetto, isang mabait na pari. Sa sandaling iyon, inamin ni Jack na hindi siya magaling gumamit ng vending machine, at nag-aalok si Padre Benedetto na tumulong. Nagsimula ang dalawa sa isang pag-uusap, at nagtanong ang pari tungkol sa buhay ni Jack, na nag-aanyaya sa kanya na uminom ng alak sa gabing iyon. Nag-alinlangan si Jack, ngunit tiniyak ni Padre Benedetto sa kanya, na nagsasabi na ang mga pari ay madalas na nakakakita ng higit pa kaysa sa nakikita ng mga tao. Nang maglaon, gumamit si Jack ng isang payphone para tawagan si Pavel. Sa sandaling kumonekta ang tawag, agad na ipinahayag ni Pavel ang kanyang inis na itinapon ni Jack ang cellphone, ngunit nag-aalok pa rin siya sa kanya ng isang bagong trabaho, na hindi tungkol sa pagpatay. Sa halip, gagawa si Jack ng isang espesyal na sandata para sa isa pang mamamatay tao, na nagpapahintulot sa kanya na maiwasan ang pagdanak ng dugo. Sa huli, pumayag si Jack na isaalang-alang ang alok. Nang gabing iyon, tinupad ni Jack ang kanyang pangako at binisita si Padre Benedetto para uminom ng alak.
Ang kanilang pag-uusap ay nauwi sa hindi inaasahang pagkakataon ng tanungin ng pari kung bakit mas gusto ni Jack na kunan ng litrato ang Italya kaysa pag-aralan ang kasaysayan nito. Iminumungkahi ni Padre Benedetto kay Jack, na bilang isang Amerikano, ay maaaring hindi na niya alamin ang kasaysayan at tumuon na lamang sa kasalukuyan. Sa paglipas ng mga araw, naglalakbay si Jack sa Suonia, isang magandang bayan na may mga cobblestone na kalye at kaakit-akit na mga tindahan. Doon, tahimik niyang pinagmamasdan si Matilda, isang misteryosong babae. Mula sa malayo, pinagmamasdan siyang mabuti ni Jack, sinusubukang maunawaan ang kanyang intensyon. Pinagsama sila ng tadhana nang umupo si Matilda sa isang maaliwalas na kafe. Nang samantalahin ang pagkakataon, umupo si Jack sa tabi ng mesa niya. Isang simpleng kilos tulad ng pagpupulot ng nahulog na pahayagan, ang nagpapatunay kay Matilda na si Jack ang bihasang gumagawa ng baril na matagal na niyang hinahanap. Nagsalita ang dalawa sa tahimik na tono, kung saan ipinaliwanag ni Matilda ang mga detalye ng armas na kailangan niya. Sumang-ayon si Jack sa trabaho ngunit binalaan siya tungkol sa isang kahina-hinalang tao na nanonood sa kanila. Bagamat sinasabi ni Matilda na siya ay nagtatrabaho ng mag-isa, ang mga instinct ni Jack ay nagsasabi sa kanya na manatiling mag-ingat. Nang bumalik si Jack sa kanyang maliit at tahimik na tahanan, nahihirapan siyang matulog sa gabi. Ang bawat maliit na tunog ay nagpapalundag sa kanya, at palagi niyang hinahawakan ang kanyang baril, palaging alerto. Sa mga susunod na araw, bumisita si Jack sa post office at kumuha ng mahalagang pakete. Sa loob ng pakete ay ang mga bahagi na kailangan niya upang bumuo ng isang lihim na sandata. Di nagtagal, sinimulan ni Jack ang pag-assemble nito ng may mahusay na pag-iingat na kumpletuhin ang mga unang hakbang ng may katumpakan. Gayunpaman, kailangan pa rin niya ng ilang minuto upang matapos ang silencer, isang paalala kung gaano kahirap ang kanyang ginagawa. Habang paparating ang gabi sa bayan, nagtungo si Jack sa isang masiglang lugar, isang lugar kung saan nagpupunta ang mga tao para magsaya, tulad ng isang brothel. Doon, nakilala niya si Clara, isang call girl. Ang pakikipag-ugnayan sa kanya ay nakakaramdam siya ng kasiyahan, kahit na panandalian lang. Ang kanyang presensya ay nag-aalok sa kanya na pansamantalang makatakas mula sa tensyon na pumupuno sa kanyang buhay. Sa hindi inaasahang pangyayari, tinulungan ni Jack si Benedetto, ang lokal na pari, na nasisiraan ng sasakyan. Nagpapasalamat sa tulong, inanyayahan ni Benedetto si Jack sa kanyang tahanan para sa hapunan. Pagdating, umupo sila sa mainit na pagkislap ng mga kandila, at ang pari ay nagbahagi ng mga kwento tungkol sa kanyang malalim na koneksyon sa mga tao ng bayan. Nang tingnan nila ang larawan ni Fabio, ang lokal na mekaniko, parehong hindi mapalagay ang dalawa. Mukha namang mabuting tao si Fabio, pero may pahiwatig na baka may kinalaman siya sa isang madilim na bagay. Habang nag-uusap sila, nagtanong si Jack kung mas gusto ba ni Benedetto ang buhay ng simpleng tao kaysa sa pagiging pari. Bilang kapalit, tinanong din ni Benedetto si Jack kung isa ba talaga siyang photographer. Ang kanilang pag-uusap ay nagpapakita na ang parehong mga lalaki ay humantong sa komplikado at mahiwagang buhay, na puno ng mga pagpipilian at mga landas na malayo sa karaniwan. Kinabukasan, sinadyang sirain ni Jack ang kanyang sasakyan at dinala ito sa garahe ni Fabio. Noong una, nagdadalawang isip si Fabio na tumulong sa isang estranghero, lalo na sa dayuhan, ngunit nang banggitin ni Jack na kilala niya si Benedetto, nagbago ang isip ni Fabio. Sa sandaling iyon, nagpapanggap si Jack na mahilig sa mga kotse, at nag-aalok si Fabio ng mga pyesa para ayusin ang sirang drive shaft. Nawawala ang pag-aalinlangan ni Fabio, at iniaalok pa niya ang mga pyesa ng libre. Nang maglaon, habang naghahanap sa garahe para sa mga piraso na kailangan niya upang makumplito ang silencer, si Jack ay natitisid sa isang bagay na nakakagulat. Nakahanap siya ng isang larawan na kamukhang-kamukha ng ipinakita sa kanya ni Benedetto, parang isang tahimik na bakas sa isang mas malaking hindi nalutas na misteryo. Sa kanyang pag-uwi, nakasalubong ni Jack si Clara, na papunta sa simbahan. Bilang resulta, nagbabahagi sila ng malandi na tingin. Bumalik sa kanyang maliit na tahanan, patuloy na ginagawa ni Jack ang lihim na sandata, maingat na ginagawa ang silencer. Pagsapit ng gabi, tinatapos niya ito ng may katumpakan. Kinabukasan, nagtungo si Jack sa kagubatan upang subukan ang rifle, tinitiyak na ito ay gumagana ng perpekto. Nang gabing iyon, bumalik siya sa brothel, ngunit wala si Clara doon. Sa halip na maghanap ng serbisyo ng iba, umalis si Jack.
Hindi nagtagal, bumisita si Jack sa isang lokal na kafe at napansin niyang may nanonood sa kanya. Pagkatapos ay binigyan siya ng clerk ng kafe ng isang envelope na naglalaman ng isang artikulo sa pahayagan. Ang artikulo ay nagsasabi ng isang madilim na kwento tungkol sa isang kaganapan sa Sweden, isang lugar na iniwan ni Jack. Nang bumalik si Jack sa kanyang apartment, nakaramdam siya ng pagkabalisa at nagpa siya na baguhin ang kanyang mga plano, na pinanatiling nakahanda ang kanyang baril habang siya ay natutulog. Nang sumunod na mga araw, pumunta si Jack sa istasyon ng tren para makipagkita kay Matilda, na iba na naman ang kulay ng buhok. Pagkatapos ay dinala siya ni Jack sa isang tagong lugar sa kagubatan malapit sa ilog, isang lugar na pinaniniwalaan niyang siya lamang ang nakakaalam. Ngunit nananatiling maingat si Matilda, agad niyang tinitingnan kung may mga bakas ng paa o mga marka ng gulong, na maaaring mag-iwan ng anumang bakas ng kanilang mga lihim na aktibidad. Pagkatapos ay inilatag ni Jack ang isang kumot, maingat na itinago ang anumang ebidensya kung sakaling may mag-imbestiga na mga pulis. Kapag handa na ang lahat, ipinakita niya kay Matilda ang rifle na ginawa niya, at napatunayang bihasa siya sa pag-assemble nito. Pagkatapos ay humiling si Matilda ng mga espesyal na bala at binabaril niya ang target, na nagpapakita ng kanyang kadalubhasaan sa paggamit ng rifle. Nagsimula siyang magtiwala kay Jack at hinahamon itong barilin ng ilang kalapit na bulaklak mula sa malayo. Sa hindi inaasahan, tumpak ang pagbaril ni Jack, at gumagana ng maayos ang silencer kaya hindi man lang masabi ni Matilda kung saan nanggagaling ang mga putok. Dahil humanga, humingi siya ng ilang huling pagsasaayos at nagtakda ng plano para sa paghahatid sa susunod na buwan. Sa huli, nagpapalitan sila ng pera, at itinapon ni Jack ang mga basyo ng bala sa pamamagitan ng pagtapon sa ilog. Hindi lang iyon, binuhusan din niya ng alak ang damo para takpan ang kanilang mga landas, tinitiyak na malamig ang alak, gaya ng nakaugalian ng mga lokal na residente. Sa isang sandali, dama po ang isang paru-paro sa braso ni Matilda. Nang makita ito, ibinahagi ni Jack ang ilang mga interesanteng katotohanan tungkol sa butterfly, at mapaglaro siyang tinawag ni Matilda na Mr. Butterfly. Tinutokso siya nito, nagtatanong kung may dinala siyang ibang babae sa lihim na lugar na ito dati. Mariing itinanggi ito ni Jack. Pagsapit ng gabi, bumalik si Jack sa brothel, naghahanap ng ginhawa sa piling ni Clara. Tinawag din siya ni Clara na Mr. Butterfly, sa pagkakataong ito dahil sa isang tato na mayroon siya. Makalipas ang ilang sandali, naramdaman ni Clara na mabigat ang dinadala ni Jack, ngunit naniniwala siyang nagpapanggap lang itong nagmamalasakit, gaya ng ginagawa niya sa ibang mga customer. Pagkatapos ay sinabihan ni Jack si Clara na tumuon sa kanyang sarili at huwag gumawa ng isang aksyon para sa kanya. Hindi lamang iyon, nag-iwan din si Jack ng isang mapagbigay na tip, at napagtanto ni Clara na mas malaki ang kinikita niya mula sa kanya kaysa sa lahat ng iba pang mga batang babae na kasama niya. Kinabukasan, nananatiling abala si Jack sa maingat na paggawa sa rifle at sa mga espesyal na bala nito, tinitiyak na ang lahat ay perpekto. Ngunit lumalabas siya upang bisitahin ang lokal na kafe kung saan siya nagpapahinga at nakikipag-usap sa mga taong bayan. Isang maaraw na hapon, nakasalubong ni Jack si Clara. Kasama niya ang kanyang kaibigan, at papunta na sila para manood ng pelikula. Nagbabahagi sila ng isang magiliw na pag-uusap, at ipinahiwatig ni Clara na libre siya sa Miyerkules, dahan-dahan na sinusubukang alamin kung saan gustong makipagkita ni Jack. Si Jack, gayunpaman, ay maingat at ayaw ibunyag ang kanilang lihim na lugar ng pagkikita sa harap ng kaibigan ni Clara. Nagdadalawang isip siya, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Si Clara, mabilis at matalino, ay nagmumungkahi na magkita sila sa isang restaurant sa halip, tinutokso siya ng pabiro gaya ng ginagawa niya. Pagsapit ng gabi, umuwi si Jack sa bahay, alam niyang hindi lang siya pinagmamasdan ng taong nakabantay sa kanya, sinusundan na siya ngayon. Bilang tugon, humakbang si Jack sa isang madilim na eskinita, tahimik na tinanggal ang kanyang sapatos, at naghahanda na harapin ang humahabol sa kanya. Gamit ang baril, handa siyang kumilos ng mabilis ngunit ang sitwasyon ay tumatagal ng isang hindi inaasahang pagkakataon kapag ang isang kapitbahay na nakascooter ay hindi sinasadyang dumaan. Sa kaguluhan, nagpaputok ang taong humahabol kay Jack, na ikinamatay ng scooter rider. Nang makakita ng pagkakataon, kinuha ni Jack ang susi ng scooter mula sa namatay na rider, sumakay sa scooter, at hinabol ang kanyang kaaway. Ang sumusunod ay isang tensyonado, mabilis na pagtugis sa makipot at palikulikong mga kalye ng bayan.
Sa isang sandali, si Jack ay desperado na sinusubukang ibagsak ang kanyang target, ngunit ang kanyang mga putok ay patuloy na hindi tumama, at ang kaaway ay patuloy na tumatakas. Nang makarating sila sa gilid ng bayan, sa wakas ay natamaan ni Jack ang kotse ng kalaban, na naging sanhi ng pagputok ng gulong at nabangga ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Bilang resulta, lumapit si Jack, pinatulog ang lalaki, at kinuha ang kanyang baril. Pagkatapos ng paghaharap, tinawagan ni Jack si Pavel, puno ng pag-aalala ang boses nito. Sinabi niya kay Pavel na ang mga asasin na humahabol sa kanya ay bumalik at hinihiling na malaman kung paano nila siya natagpuan muli. Ang tugon ni Pavel ay misteryoso, na nagmumungkahi na ang mga kasanayan ni Jack ay nadulas, isang nakakagigil na paalala ng mapanganib na mundo na tila hindi matatakasan ni Jack. Nang gabing iyon, walang kapayapaan si Jack. Pinagmumultuhan ng mga alaala ng pag-iwan niya kay Ingrid, umikot-ikot siya, hindi makatulog. Kahit na maaga pa, umalis siya sa kanyang apartment at gumagala sa madilim na kalsada, nalilito sa pag-iisip. Sa isang nakakagulat na engkwentro, nakita ni Jack si Benedetto, isang lalaking sumusunod sa kanyang mga gawain sa umaga at nagdarasal para sa mga kaluluwa. Si Jack, palaging prangka, ay nagsasabi na lahat ay nakagawa ng masama sa isang punto. Si Benedetto, na nakakaunawa sa mga kapintasan ng tao, ay hindi sumasang-ayon. Ipinaliwanag niya na ang mga naghahangad ng kapayapaan ay kadalasang nagdadala ng pinakamabigat na pasanin ng kasalanan, na nagpapahiwatig ng maligalig na nakaraan ni Jack. Nang banggitin ni Jack ang isang kamakailang pagkamatay sa malapit, nag-aalok si Benedetto na marinig ang kanyang pag-amin. Nagbibiro si Jack tungkol sa background ng pamilya ni Fabio, ngunit inamin ni Benedetto na nagkamali rin siya. Pinahahalagahan niya ang pagkakaroon ng isang taong espesyal sa kanyang buhay, isang malaking kaibahan sa malungkot na pag-iral ni Jack. Kinagabihan, nakipagkita si Jack kay Clara sa isang restaurant. Siya ay humanga nang si Clara ay may kumpiyansa na nagsabi sa isang waiter na nag-aakalang si Jack ang dapat umorder para sa kanya dahil sa kanyang kasarian. Sa huli, mas hinahangaan ni Jack ang kanyang lakas. Nang maglaon, habang sila ay nakaupo, si Jack ay bumili ng bulaklak mula sa isang dumaan na nagtitinda, na naging dahilan upang mapaglarong tumutol si Clara. Nakikita niya ito bilang isang matamis na kilos kahit na ipinapalagay ng vendor na sila ay mag-asawa. Naramdaman ni Clara na may misteryosong bagay kay Jack, ngunit nang sabihin niya sa kanya na hindi siya kasal, hindi na nagtanong si Clara. Pagkatapos kumain, pumunta sila sa apartment ni Clara, kung saan lumalim ang kanilang koneksyon. Si Jack, gayunpaman, ay naging mausisa at tumingin sa mga gamit ni Clara. Nakahanap siya ng nakatagong baril sa kanyang bag, kaya nagtatanong siya sa bagong pag-iibigan na kanilang nasimulan. Kinabukasan, natapos ni Jack ang kanyang paghahanda. Gumamit siya ng briefcase para lihim na itago ang rifle. Nang matapos ang kanyang gawain, sinimulan ni Jack ang isang lihim na plano upang sundan si Clara, sinusubukang malaman ang kanyang tunay na intensyon. Pinapanood niya itong nakikipag-usap sa iba't ibang lalaki, hindi sigurado kung sila ay mga kliyente o bahagi ng isang mas malaking organisasyon. Pagkatapos ay nagpasya si Jack na humingi ng mas maraming oras kay Pavel bago matapos ang kanyang trabaho. Gayunpaman, si Pavel, gaya ng dati, ay sumasang-ayon na nagtatakda ng yugto para sa mga mahiwagang kaganapan na kasunod. Sa hapon, dinala ni Jack si Clara sa kanilang lihim na lugar sa kagubatan para sa isang mapayapang picnic. Nang makita ni Clara ang ilog, natuwa siya, hinubad ang kanyang damit, at tumalon upang lumangoy. Sa sandaling iyon, si Jack ay nananatili sa pampang, nanunood. Di nagtagal, nakahanap si Clara ng ilang basyon ng bala sa tubig at ipinapalagay na mula ito sa mga mangangaso. Bilang tugon, kinuha ito ni Jack at itinapon, sinusubukang panatilihing normal ang mga bagay. Sa kanilang picnic, isang biglang ingay mula sa bag ni Clara ang bumulaga kay Jack. Agad siyang naging alerto, kinuha ang kanyang nakatagong baril, handang ipagtanggol ang sarili. Ngunit isa itong maling alarma, nag-aabot lang ng sunscreen si Clara. Kahit nawala na ang tensyon, isang argumento ang sumusunod. Ipinaliwanag ni Clara na nagdadala siya ng baril para sa pagtatanggol sa sarili, dahil mapanganib din ang kanyang trabaho bilang isang call girl. Sa kalaunan ay tinanggap ni Jack ang kanyang paliwanag at nagpapahinga. Pagkatapos ay tinanong ni Clara si Jack kung sasamahan siya nito sa paparating na kaganapan sa bayan. Sa una, nag-aalangan si Jack, na nagsasabing kailangan niya ng oras para pag-isipan ito.
Hindi huminto doon, si Clara ay nagtutulak ng higit pa sa mga lihim na pagpupulong, na nagmumungkahi na mag-date sila bukas. Ngunit mahigpit na tumanggi si Jack, na ipinaalala sa kanya na hindi siya magtatagal. Biglang sinubukang baguhin ni Clara ang kanyang isip sa pamamagitan ng isang pagsusumamo at isang halik, ngunit si Jack ay nananatiling hindi naaakit. Bumalik sa kanyang apartment, nakaupong mag-isa si Jack, iniisip ang kahilingan ni Clara na sabay silang tumakas. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpa siya siyang kumilos. Tinawagan ni Jack si Pavel at sinabi sa kanya na kapag kumpleto na ang paghahatid, gusto niyang iwanan ang mapanganib na mundo ng mga asasin para sa kabutihan. Mukhang sumang-ayon si Pavel, ngunit pagkatapos ng tawag, nakipag-usap siya ng pribado kay Matilda at binigyan siya ng isang lihim na misyon. Kinabukasan, nakipagkita si Jack kay Matilda sa isang maliit na kafe sa tabi ng kalsada. Iba na naman ang kulay ng kanyang buhok. Sa sandaling iyon, inabutan siya ni Jack ng isang briefcase na may lamang espesyal na mga bala. Bilang tugon, kinuha ni Matilda ang briefcase at nagdahilan na pumunta sa banyo kung saan lihim siyang naghahanda ng isa pang nakatagong baril. Habang lumilipad ang oras, lalong nababalisa si Jack. Nakakaramdam siya ng kaba at pag-iisa, nakapatong ang kanyang kamay sa nakatagong sandata sa kanyang bulsa. Para manatiling alerto, lumabas siya para magpahangin. Pagbalik ni Matilda, binigay niya sa kanya ang natitirang bayad. Maikli at tense ang kanilang pag-uusap, naputol nang may dumating na bus na puno ng mga bata sa kafe. Sa huli, mabilis na umalis si Matilda upang maiwasang mapansin. Maya-maya, bumalik si Jack sa bayan, na hindi alam na sinusundan siya ni Matilda. Tinawagan niya si Pavel, tinatalakay ang kanyang masamang plano. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mayroong isang masiglang parada sa bayan, na pinupuno ang mga lansangan ng mga pulutong ng mga tao, na lumilikha ng perpektong pagkakataon para kay Matilda upang maisagawa ang kanyang misyon. Hindi nagtagal, pumasok siya sa isang bahay, pinatahimik ang mga tao sa loob, at umakyat sa bubong upang bantayan si Jack. Kasabay nito, dumating si Pavel sa malapit na nagdaragdag ng isa pang layer ng tensyon sa mga nangyayaring kaganapan. Sa gitna ng ingay at kaguluhan ng parada, gumawa si Jack ng isang desisyon na magpapabago sa kanyang buhay. Sinabi niya kay Clara na gusto niyang tumakas kasama siya, silang dalawa lang, at iiwan nila ang lahat. Si Clara, na labis na nagmamahal, ay masayang sumang-ayon sa kanyang taos-pusong panukala. Ang kanilang sandali ng pag-ibig at pag-asa ay mapait habang nananatiling hindi nila alam ang panganib na paparating. Sa isang tensyon at dramatikong sandali, tinutukan ni Matilda si Jack, handa ng barilin, ngunit siya ang natamaan ng bala. Pinakialaman pala ni Jack ang ginawa niyang baril, na naging sanhi ng pag-backfire nito. Nakalulungkot na matay si Matilda sa aksidente. Nang makita ni Jack ang walang buhay na katawan ni Matilda, napagtanto niyang siya ang target ng isang nakamamatay na plano ni Pavel. Mabilis niyang inabot kay Clara ang pera at sinabing hintayin siya sa kanilang lihim na hideout sa kagubatan. Biglang lumitaw si Benedetto, na iginuhit ng kaguluhan. Itinutok ni Jack ang kanyang baril sa pari ngunit nag-aalangan, naalala ang nangyari kay Ingrid. Di nagtagal, sinadya ni Jack na dumaan sa mapanganib na landas na dinala si Pavel sa isang bakanteng eskinita. Nang makalapit si Pavel, inilabas niya ang kanyang baril, ngunit mas mabilis si Jack. Lumingon siya at nagpaputok, sa wakas ay nakaganti siya sa pamamagitan ng pagpatay kay Pavel. Matapos talunin si Pavel, si Jack ay tumungo sa kagubatan upang puntahan si Clara, ngunit ang mga sugat mula sa pag-atake ni Pavel ay nagsimulang magdulot ng pinsala. Si Jack ay humihina sa bawat hakbang, ang kanyang lakas ay nawawala. Sa kabila ng nanghihina niyang katawan, hindi natitinag ang kanyang determinasyon. Sa kanyang mga huling sandali, nagpupumilit si Jack na marating ang kagubatan. Nakita niya si Clara na naghihintay sa malayo at pilit na sinisikap na tawagin siya, ngunit wala na siyang lakas para sumigaw. Bago niya maibigay ang kanyang huling pamamaalam, siya ay namatay. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.